Itong relocation program ay isang programa talaga ng City Government of Makati na kailangan mailagay yung mga informal settlers sa tamang kalalagyan at mas maayos na pamumuhay. Ito yung pangarap namin na magkaroon kami ng bahay at lupa. Alam niyo, sabi ko nga, nung pumunta kami dito, pagtungtong ko pa lang dyan sa taas, sabi ko, Diyos ko, ito na ata yung bibigay mo sa amin. Kaming mahihirap na kailangan namin talagang bahay at lupa. Kaya unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos, pangalawa sa aming city government dahil na hindi naman kami napabayaan. Sinusunod nila yung totoong participatory governance, yung good governance. So napatunayan ko talagang totoo ang serbisyo ng Makati na binababa talaga yung services na kung anong binigay ng City Government of Makati, yung po ay talagang siguradong makakarating doon sa mga beneficiary. Mayroon po tayong tinayong cooperative. Ito po ay parang magsisilbi doon sa mga nanay na gustong makaluwag sa pamumuhay dito. So nagtayo po kami ng livelihood program doon sa paggagawa ng mga rugs. So mayroon ilan tayong mga nanay dito na natutunang gumawa at kumikita sila buwan-buwan doon sa paggagawa ng mga rugs. Mayroon po tayo ditong tinatawag ng sima at saka tansi. So mayroon po kaming market nito sa international market. Tapos kumikita sila ng higit 1,000 sa isang linggo. Mayroon po tayo ditong bakery. Itong bakery po, so far mayroon na tayong mga outlet para talagang maging sustainable itong programa. Ginagawa namin busy dito yung mga tao. Hindi nila ito natagpuan sa iba. Makati lang talaga ang nagagawa nito kasi hanggat hindi pa sila nakakapagsarili, andyan yung Makati Social Welfare at ang City Government of Makati para tulungan sila at makaahon. Mas maunlad talaga kami dito. Nakakatuwa kasi hindi katulad ng sabi nga pag ang informal settler pag inilipat sa isang lugar, pababayaan ka na. Sa amin hindi naman. Hindi naman kami pinababayaan talaga. Kaya nga napakalayo ng aming sitwasyon sa ibang sitwasyon ng mga inilipat na mga relocates. Kami hindi. Hanggat hindi pa tapos ang bahay namin, nandito pa rin sila. Na lagi kaming kinakalinga. May masasabi pa ho ba tayo kung nakikita nyo naman maganda ang lugar? Siguro naman, ang mag-iisip na lang nun yung kumakalaban talaga. Ang mga tao rito, parang hindi na yung katulad na nasa squatter na napakagulo. Sa Makati kasi wala akong ginawa doon kung hindi sugal lang eh. Bingo, ganon. Eh dito, natigil-tigil eh. Tapos namuhay ako, nagtindahan ako, gumanda tahanan, gumanda rin ang buhay. Kasi yung bahay mo sa squatter, ang pag-uugali mo, squatter din eh. Siyempre, walang doon eh, walang namumuno. Tayo-tayo, kami-kami lang. Dito, maganda, may namumuno. By block to eh. Nalagyan ng block leader. Pag may problema, kinakailangan sa block leader muna. Dahil akong block leader dito. Dahil may mga budget naman kami, pondo, unang-una, ako muna ang lulutas. Wala namang hindi pwede rito hindi aayusin. Malaki po yung tulong ng Gawad Kalinga kasi sila po yung nagbibigay ng mga values formation, tapos kung ano pa yung pagsiset ng guidelines sa community. Ito po ang pinakamagandang relocation site sa buong Pilipinas. Kasi kung titingnan natin yung ibang relocation sites sa Laguna, sa Southfield 7, Southfield 3, nandoon sila sa bundok. Bago sila makapunta sa market, kailangan mayroon silang 100. Paano yung walang hanap buhay? Itong relocation sites ng Makati, sabi ko, napunta sa isang magandang lugar kasi napapaligiran siya ng university, ng school, malapit sa mall, malapit sa market. Sa lahat nandiyan, napapalibutan siya. So talagang pinag-isipan kung saan ilalagay. Ito lang relocation sites ang merong kumpletong plano. Maraming salamat po!